Hello once again po mga kalagalag. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na maguli. Medyo may kalamigan po ang panahon dito sa amin, so wala na namang ibang activities, wala tayo ibang may vlog kundi cooking show na naman. Kasi napakahirap pong sa labas sa napakalamig po. So pero sana po sa mga susunod na araw medyo gumanda ang panahon at samahan niyo po ulit ako mamasyal sa mga magagandang lugar namin dito sa Toronto. And maybe one day uwi po tayo ng Pilipinas, doon po tayo mag-vlog. Magluluto po ulit tayo ng isang dish ngayon. Very popular po sa mga restaurant, nag-offer po sila nitong menu na to. Particularly po sa mga turo-turo o mga karinderya. Tatandaan ko nga po nung nasa Pilipinas pa ako, during my college days, pagka manananghalian, aabotin po ng pananghalian sa daan, pupunta ako sa mga turo-turo o mga karinderya at parang araw-araw nakikita ko to sa mga menu nila eh. Dito rin po sa Canada, yung mga turo-turo, mga karinderya din dito, mga restaurant, nakikita ko po rin po itong menu na to. Very popular po. Gustong-gusto po kasi natin. Itong ano pong ito siguro nag-originate ito sa Bicol region or maybe sa Quezon. Kasi po ang mayor pong sangkap nito ay yung gata po ng nyog, yung coconut milk. Hulaan nyo po kung ano to, ang lulutuin natin ngayon. Pero wag na po natin patagalin. Ang lulutuin po natin ngayon ay ginataang sugpo po, malalaking sugpo. Tapos ito po yung mga ilalagay nating gata, gaya ng nasabi ko. At haluan po natin siya ng kalabasa at saka sitaw. Napakasimpleng gawin, pero at napakadali, pero napakasarap po. Kick off, hit play, come on, let's go! Toasty for adventures on your screen and a glow. Watch and spoil the channel, you see the fun unfold. Food trips, travel, and mission stories getting told. Totally more than science and that world. See what a future she finds today. From tasty bites to the waves that roll. Totally more adventures. Let's go! Magluto na po tayo. Ang recipe po natin ngayon ay ginataang prawns o sugpo. Ito may kasamang kalabasa and long beans o sitaw po. Ang uli na po natin gagawin ay mag-isa po tayo ng bawang at sibuyas. At pinainit ko na po itong ating paglulutuan. Simulan na natin mag-isa. Igisa po muna natin itong bawang. Ayan. Lagay na po natin yung ating onions o sibuyas. Ito po. So, ilagay naman natin yan, kalabasa. Para masama po rin siya sa gisa kasi medyo matigas po ang kalabasa. Ilagay po tayo ng konting grounded pepper. Ito po, yung mga lumang piga. Ating gata. Hintayin lang po natin ito kumulo. At pagkatapos, lalawag na po natin yung ating prawns or sugpo at saka yung sitaw, tapos lagyan po natin ng mga pampalasa at luto na po siya. Kumukulo na po yung ating gata, yung pangalawang gata. So ngayon, pwede na po natin sama yung ating sitaw. Yan po. Ito po, lagyan na natin ng pampalasa. Konting patis. Now, pwede na po natin ihalo yung ating mga sugpo. Malalaki po siya sa pangkaraniwan. Lagyan po natin siya ng asin. Konti lang. Pwede na po natin ilagay yung ating kakanggata o yung unang piga po. Ito, umapaw kasi nyo, napakalapot. Ayan. Lagyan po natin ng dalawang silin tare. Para medyo may konting ahang po siya. Yan na po natin. Takpan at hayaan kumulo. At pagluto na, papakita ko sa inyo yung itsura. Ito na po mga giliw ng kalagalag. Kapwa mandirigma sa kusina. Kumukulo na po yung ating kakanggata. At ito po ang resulta. Ayan po. Luto na po ito. Maya-maya lang, kakain na po tayo. Kung may iba pa po kayong ibang pamamaraan ng pagluluto po nitong ating ginataang hipon na may kasamang kalabasa, welcome po kayo na magmungkahi at isulat nyo lang po sa down below nitong ating vlog at malugod ko pong tatanggapin ang inyong karagdagang kaalaman upang mapaunlad po ang pamamaraan at umaseso po ang ating pagluluto. Maraming salamat po, mabuhay po kayong lahat. Wahoo!